paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa House Prosecution, ang pondo ay nila para tumulong ang OVP sa mga operasyon laban sa terorismo at iba pang bantangan seguridad. Pero lumalabas sa mga audit findings na may mga nasubing hindi umano alinsunod sa mga inakdang marundunan. Para sa kanila, ang mabilis na pag-withdraw at paggastos ng confidential funds ng OVP ay nagpapakita ng mali o hindi gustong paggamit ng pondo. Itinuro rin ang Pag-Consider Joel Chua na may mga acknowledgement sa December 2022 na may mga petsyang nasa huling bahagi pa ng 2023 habang may iba naman na may petsyang November 2022 panahong wala pa umanong confidential funds ang OVP. Lumutang din sa karagdagang po rin funds sa pangalang Mary Cristiano na nauna lang nabanggit sa mga nakaraang pagdinig. Ayon sa House Prosecution, ang mga natuklasan ng Commission on Audit ang magiging mahalagang bahagi ng pagpapatunay sa mga paratang ng umano'y hindi wastong paggamit. Ano ba ang sa Senado, ako si Mario Campo ng PRTU, nagsaservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Mari Ocampo. Balik ka naman ulit. Para kaya? Sa studio, si Atty. Jeff Martin Reyes, isa pong constitutional law book author. Eh, yun nga po, balikan natin kasi nagpag-iban na ang binabanggit mga napansin na posisyon ng mga pagkasta na hindi alinsunod ng takda kung saan na pwedeng gamitin yung confidential at saka yung medical expenses, hospital, hindi nang So yun, may problema na agad, di ba? Kasi may irregularidad na agad in the sense na kasi pinamandato nga, di ba? So, under 20 item 4.21, ito lamang ang pwede mong pagkakita ng mga confidential funds. Hindi mo pwedeng gawin na pinambili mo naman ng ibang items like medicines or equipment. Hindi and assuming arguendo na totoong pinambili nila ng mga medicines ito, hindi pa rin nilang magsabit ng mga hindi pwedeng let's take their word for it, diba? Na trust us na ginawa naman talaga namin or ginamit namin ito sa tamang paraan. Pondo ng taong bayan na pinag-usapan natin, kailangan may official na resibo. at saka pagkakasya na yung offer natin nagkamay na eh. Kailangan ay invoice o yung pagbigay ng servisyo. Kailangan resibo yung issue ng BIR. Di ba? So, ito ba ay telltale sign para nagutan nga ang Vice President? Yes, there is a presumption, no? Officer, pagtaan ka ng pera ng taong bayan o pondo ng taong bayan at hindi mo ma-explain kung saan mo ginamit or saan mo dinala itong mga pera ito. May presumption sa batas that may prima facie na kaso na ito ay ginamit mo para sa pangsarili or personal interest. So dapat ang defense either magsumiti sila or magpakita sila na may official receipts naman talaga sila or paano nila i-justify na ganito kasi ang nangyari kaya hindi kami gumamang or nagsumiti ng official receipts, which is truly difficult, right, to justify. Hindi pa po masyadong nag-upon itong issue dito sa center. Kapag ito na tayo magpensa para magkalaman at right? Because hindi pa naman ito yung patek-tek nila.
i-implement na yung alternate presentation of evidence. Ayan, right after na magpresenta ng prosecution ng ebidensya sa Article 1, then ito na, pwede na nilang isumite or i-offer as evidence rather present as evidence yung kung meron silang mga official receipts. Eh yun nga, attorney, parang ang daming red flag mula ng pagsala ng mga dating branch managers ng Land Bank. At ngayon naman, may red flag doon sa common. Parang napapanunod, dapat talaga parang nagiging paraan nito, parang palabas ng pondo ng taong bayan sa mga paraan nga, may chance na Tama ka dyan, Mr. Sandro, no? Dapat nagpapalahan na ang batas or i-implement in its strict compliance, right? Kumbaga, pag lalabas ng pera sa land bank when it comes to confidential funds, dapat ay huwag nang pumayag, huwag nang ng batas na hindi pwedeng cash. Kailangan managers check your online bank transfer para hindi maputol yung money chain or audit trail. Also, panahon na rin para ilimita ang mga confidential and intelligence funds doon lamang sa mga ahensya na specializing in and intelligence information gathering. At saka yun parang ang nagiging paraan para na hindi naman natin sinasabi na isa kayo na nga ito bagamat maaaring pumunta sa issue niyan pero ibigay natin sa kamay ng mga isang in cash para natin kasi di ba kung ibibigay natin sa mga maaaring o sakaling may 1,000 pa di ba kapag ganitong paraan at mananatili sa ganitong paraan ng pag-disburse ng pera ng taong bayan. Exactly. Tama-tama ka doon, Mr. Sandro. No? Doon sa concrete example mo, pag mga gym bags or isang bulto, di ba? Or baka na lang 200,000. Paano mo pa matitrace yun? Paano mo pa ma-account for yun? Paano mo mapapatunayan na talagang nahulog lang yun? Right? So it is imperative or exigent na hindi yung at kahit magagawa nila ng cash. At para ma-check din, madali sa hindi lang acknowledgement especially syempre ito kasi very peculiar kasi itong sitwasyon na isang DepEd secretary at isang pangalawang yung parang may intelligence gathering pa talaga ba sa ilang pa talaga ng kapangyarihan ng isang pangalawang vice president. Kaya mga dapat meron siyang intelligence gathering. Confidentiality yung mga pinagagagawa. Dapat wala. Concrete example is, sabi nga ni Atty. Wamil, nung parang ni Vice President Binay and Vice President Lex Robredo, wala naman silang appropriation for confidential funds. From his tenure sa COA since 2014, si Vice Duterte lamang ang na-audit niya ng appropriation for confidential funds dahil siya lang naman ang VP nang nagkaroon ng appropriation for these kinds of lump sum appropriations. Eh para sa akin nga, ito dapat ay parang sa mga Department of National Defense. Ayan, maaano pa natin yan, justify, di ba? Sa mga Philippine National Police, sa ibang local government units, needing peace and order sa kanilang mga concerns. Ayan, pwede pa. Vice President, they are not in the, it's not their duty to gather information and what do you call that? Effectuate. Yun ang tip na to.
At dyan po muna kayo, sit back and relax, magbabalik po tayo. Magsisimula na po kasi ang impeachment trial kay VP Sara Duterte. Presentasyon ay itong nakatutok sa PRTV at ang PCNM Teleradyo. Kaugnay sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tumutok din po sa aming mga social media account sa YouTube, Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. I-turn over na po muna natin sila para mas mapapatuloy ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Akala niyo yun. May shea butter and tea tree oil pa. Kundi sulit ang gawa. White rose papaya. Kundi sulit ang gawa. Akala niyo lang yun. May shea butter and tea tree oil pa. Kundi sulit ang gawa. White rose papaya. Kundi sulit ang gawa. Narito naman ang balita sa PRTV News Break. Dahil hindi tumitigil ang balita. Hanggang saan ay makikita sa kalalahan. Ang mga kaganapan sa pagsusok. Balita ang gaganda sa PRTV. Ako po si Sa PRTV. Maraming media. May arte. Akala niyo lang yun. White rose papaya. May puti pa po tayo sa may papaya at tayo sa balik. May shea butter and tea tree oil pa. Kundi sulit ang gawa. White. Kundi sulit ang gawa. May nagbago. May arte. May budget. Akala niyo lang yun. White rose. Kundi sulit ang gawa. Sulit ang gawa. Ito ay nanonood sa PRTV. And tagumpay at kampiyonato ng ating magaling at magiging na tagumpay na si Alex Ayaga sa DC. Kaya't sa ngalan ng Senado, ng mga senators, mga kawanin ng Senado, huwag na magandang galing. Mag-ikanagtayos po namin ibabatid ang aming nagkakaisang pagpapipigil na Alex Ayala sa kanyang panalang kampyonato sa BC Open, tunay na ikinararangal at ipinagbubunigan namin lahat. Congratulations, Sir Alex. Kaya may natong Judge Maramang kami. Court is instructed to not declare the case before this impeachment court. 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Appearances